Unang-una, ang blockchain ay transparent at hindi madaling baguhin ang record. So kapag ang mga kontrata, budget o transaksyon ay naitala sa blockchain, so hindi na ito basta-basta mababago. Ito ay makakatulong sa audit, pagsisiyasat at public monitoring. So mas madali ang pagsusubaybay sa daloy ng pera. So halimbawa, kung ang pondo galing sa DBM o sa Development Budget Management ay dumaan sa blockchain, so doon makikita kung saan ito napunta. So bawas ang posibilidad ng nakawan sa gitna. Ayan, maganda. Okay? So pangatlo, binabawasan ang fixers o red tape. So kung digital at automated ang proseso gamit ang blockchain o smart contracts, so mas konti ang tao na kailangan kausapin. Okay? Mas kaunti ang oportunidad para sa kalagayan. Okay, sa lagayan. Ayan. So, pang-apat, public access at accountability. So, ang publiko at media ay pwedeng tumingin mismo sa blockchain records. So, walang maitatago dito, kaya mas takot ang mga magnanakaw. Ayan ang kaganda ng blockchain. Okay? Pero may limitasyon ang blockchain. Okay? Ano yan yung mga limitasyon sa blockchain? So, una, kung mali ang data, mali pa rin ang resulta. So, kahit blockchain pa yan, kung niloko na ang data bago ito i-record, halimbawa, pekeng kontrata, hindi pa rin ito magiging totoo. So, hindi basta-basta gawin ang blockchain. So, kailangan maging tapat ang namumuno rito. Okay? So, hindi ito kayang labanan ang tiwaling tao o sistema. So, kung ang mga opisyal na o ahensya ay baluktot pa rin, so, pwede nilang imanipula ang proseso o iwasan ang blockchain system. Ayan. Pangatlo, mahal, technical at hindi madaling ipatupad. So, kailangan ng sapat na internet, eksperto sa teknolohiya at sapat na budget para maipatupad at mapanatili ang blockchain system. Okay? So, dapat may legal at privacy issues. So, hindi lahat ng dokumento ay pwedeng ilagay sa public blockchain. So, lalo na kung sensitibo. So, kailangan pa rin ng maayos na batas at regulasyon. Okay? So, kulang kung walang political will at kultura ng integridad. So, kung pinapayagan pa rin ng kultura at politika ang lagay, padrino at pagbebenta ng posisyon, so kahit anong teknolohiyang ilagay, so babalewalahin lang ito. Okay? So, halimbawa sa Pilipinas, may proyekto ang gobyerno tulad ng Bayani Chain. Okay? Yung Good Gov Chain o kung saan ginagamit ang blockchain para sa budget transparency. Ayan. So, kasama rito ang mga dokumento gaya ng SARO at NCA na inilalagay sa blockchain para madaling ma-audit. Ayan. So, ano pang kailangan bukod sa blockchain? So, malakas at independenteng mga ahensyang anti-corruption. Halimbawa, Ombudsman, okay, COA, Sandigan Bayan, kailangan may kapangyarihan at hindi natatakot at walang kinikilingan. So, yan ang dapat may integrity ang ating mga mataas na opisyales. Okay? Kailangan natin ng freedom of information at open data. Okay? So, bigyan ng access ang publiko sa dokumento, kontrata at budget ng gobyerno. Ayan. Kailangan natin yan. Okay? Para maiwasan ang korupsyon. Mas pinadaling proseso sa gobyerno. Okay? Pagkapag ito ay digitalization na. Okay? Bawasan ang red tapes, standardize ang forms at automated ang approval process kung saan possible. Okay? Ayan. So, masusing enforcement at panagutan ng mga politiko, kailangan may parusa ang mga napatunayang kurakot. Hindi lang sa korte, kundi pati sa halalan. Ayan. So, ang konklusyon dito sa blockchain, okay, so, hindi sapat. Okay? Hindi sapat ito na solusyon. Isa lang ito sa mga maraming kasangkapan na pwedeng gamitin. Ang tunay na laban sa korupsyon ay multi-pronged. Kailangan ang batas, edukasyon, teknolohiya at partisipasyon ng taong bayan. Ayan. Okay. So, basahin natin yung mga comment. Ayan, so sabi dito, less top official, less corruption. Tama. So, no, but a true decentralized blockchain can greatly reduce corruption. Ayan, tama naman. So, no, countries with no corruption already existed before blockchain was invented. Ayan. So, maraming against sa blockchain. So, depende kung papatupad nila. Kailangan sapat ang mga technology dito. Okay? At yung namumuno dapat meron silang dignity. Ayan.
So, ito pa, blockchain for automated election. So, kailangan ba natin ng automation sa election? Okay, so last 2023 pa ito. Okay, the Commission on Elections held 2020 National Election Summit where breakout session on the use of blockchain technology in the automated election system was conducted. Ayan, so narito ang isang maikling paliwanag sa blockchain. Okay, kung gagamitin ito as an automated election sa Pilipinas. So sa panahon ngayon, patuloy ang pagsulong ng teknolohiya sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kabilang na ang halalan. So, isa sa mga teknolohiyang pinag-uusapan ngayon ay ang blockchain. Isang uri ng digital na ledger o talaan na ligtas. Okay? Transparent at mahirap baguhin. So, ano ba ang blockchain? So, ito na yung pinaka-main topic natin. So, ang blockchain ay isang teknolohiya. So, nagtatala ng impormasyon sa mga blocks. Okay? Na magkakaugnay. Ayan. So, bawat transaction ay nakarecord at hindi na basta-basta mabubura o mababago. Kaya ito ay tinuturing na secure at transparent. So, paano ito nakakatulong sa halalan? So, mas ligtas sa boto, security, hindi madaling baguhin, ayan, o dayain ng mga boto dahil ang bawat isa ay nakarecord sa blockchain sa tamang inscription. Okay? So, maaaring ma-access ng publiko ang record ng mga boto nang hindi lalabag ang privacy para matiyak na tama ang pagbilang. So, mas mabilis ang bilangan, speed and efficiency. Mas mabilis ang pagproseso at pagbilang ng boto kumpara sa traditional o kasalukuyang automated system. Okay, remote voting. Maaring bumoto ang mga Pilipino kahit nasa ibang bansa o malayong lugar gamit ang isang secure na blockchain-based voting app. Okay? Okay, ang mga hamon at panganib. So, kapag kakulangan sa teknolohiya, so hindi pa lahat sa lugar ng Pilipinas ay may maayos na internet o access sa digital tools. So, kakulangan sa kaalaman. So, kailangan ng edukasyon para sa mga botante, opisyal at tagapangasiwa ng eleksyon tungkol sa bagong sistema. Legal at regulasyon. Kailangan baguhin o dagdagan ang mga batas para suportahan ang ganitong uri ng eleksyon o halalan. Ayan. So, ang conclusion dito, ang paggamit ng blockchain sa automated election sa Pilipinas may malaking potensyal para gawing mas ligtas, tapat at epektibo ang ating halalan. Ngunit bago ito may sa katuparan, kailangan munang ayusin ang mga technical, legal at edukasyon na aspeto para masiguradong handa ang lahat sa ganitong makabagong sistema. Ayan. Okay? So, ito yung kailangan so kailangan dito ng with KYC, strict compliance, tama? So, sa Germany yata ganyan kaya walang makapangdaya. Ayan, so sa ibang bansa ginagamit na ang automation sa election tulad sa Germany. Okay? So may pa-blockchain pa tong mga kumag na to, nanalo ng mga hindi boboto. Okay? Ayan. Yes, tapos yung KYC personnel ay taga-comelec din. So pwede lang manipulation. Okay? Ayan. Okay, so update tayo dito sa ating crypto bubble. So dito sa day, okay, so kahapon nag-bull market yung ating market. So napakataas nitong Aster, kung pabili ka sa Aster, 90% ang tinaas. WFI, ayan. OKB, ayan, matataas. Yung IP, 17%. Okay. Ayan, pagdating naman sa 4 hours, yan, so consolidation yung market. So maraming pula. Okay? So medyo bear market ngayon dahil weekend. Ayan yung ating crypto bubbles. Okay? So yun ang ating kaganapan sa crypto news. So huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Jonathan Bit TV. So paki-like and share tong video. Okay? Click mo yung notification bell. Select mo yung all para updated ka sa mga next video ko. Okay? So, thank you for watching. God bless day. See you tomorrow. Bye-bye.